Amen. Good morning sa ating lahat. Tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Sabi rito, "And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power." Verse 5, "That your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God." Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong biyaya. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral na iyong salita. Kaya po mag-bless sa bawat isa sa mga members na nandirito ngayon. Ingatan niyo po kami at patuloy na pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sabi rito, "And my speech and my preaching was not with enticing words." Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi yung dahil sa galing ng kaisipan ng tao, kundi yung kapangyarihan ng Panginoon. Nung ikaw ay naligtas, ito ay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ito dahil sa nabola ka lang or anything. Ibig sabihin, ang Panginoon ang kumilos sa iyo. Sabi rito, "And my speech and my preaching," yung mga sinasabi ng salita ng Diyos, nung ikaw ay naligtas, hindi nagtatapos doon. Ikaw ay nag-grow sa Panginoon. Step by step na ikaw ay nag-grow sa Panginoon. Merong mga tatanggalin na mga maling kaisipan. Iyan ang gawa ng Panginoon. Merong tatanggalin sa ating mali, sa ating puso. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi rito, "But in the demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God." Ibig sabihin, naligtas ka sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo naligtas sa kung ano man lang. Nung ako ay nasa eroplano pa lamang, makikita mo na yung creation ng Diyos. Inikita pa lamang na may mga ulap, may mga dagat, mga marami. Pero yung creation na yon ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Kinokontrol niya yun. Lahat ng bagay ay nasa kontrol ng Diyos pagdating sa kanyang mga nilikha. Yun nga lang, meron tayong free will sa ating buhay. May mili tayo kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay. Kaya dapat ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay masave. At binigay niya yung church. Ito yung present substance na binigay ng Diyos upang tayo ay mag-grow sa Panginoon. Ang pananampalataya natin ay hindi dahil sa rason o dahil sa salita ng tao. Ito ay salita ng Diyos. Ikaw ay naligtas sa kapangyarihan ng Diyos. Binago ka ng Panginoon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yung puso mo nagbago dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya merong mga dumarating sa atin na mga problema, meron tayong mga pinagdadaanan. Kaya sabi ng Panginoon dito,
ang pananampalataya natin ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, kaya meron tayo minsan ng mga problema ay para mas tayo ay lumapit sa Panginoon. Yun ang unang-unang dapat nating tatandaan. Sabi rito sa verse 1 Corinthians chapter 4 verse 1, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Sabi dito sa verse 2, tayo mga tagapag-alaga na binigay ng Diyos ay matagpuang tapat. Tayo ay matagpuang tapat doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi tayo nagtatayo ng church dahil gusto nating maraming building, maganda yung building. Hindi yun ang punot dulo niyan. Maganda, meron tayong building. Maganda, meron tayong church. Maganda yun. Pero hindi yun yung focus natin. Ang focus natin ay yung pagkilos ng Panginoon sa bawat buhay natin. Na kung saan tayo ay maging matured. Kaya ang pagsubok ng buhay ay mahalaga sa isang mananampalataya. Ngayon, ayaw natin na tayo ay nahihirapan, pero minsan yun ay kailangan para basagin yung mga kasalanan sa buhay natin. Para mas tayo ay maging malapit sa Diyos. Kung gaano ka kalapit sa Panginoon, maglalabas yan sa paano ka maging malapit sa church. Kaya napakahalaga na tayo ay mag-church. Kaya sabi rito sa Ecclesiastes, tingnan natin. Sa Ecclesiastes chapter 5. Okay? Nakita na? Sa Amen. Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Sabi rito, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Sabi rito, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay simbolo ng iyong katapatan. Yan ay katapatan sa church. Sa pagpunta sa church. Sabi niya, keep thy foot when thou goest to the house of God. Sa bahay ng Diyos. Hindi sa kung anuman. And be more ready to hear. Kailangan handa tayong makinig. Handa tayong magsakripisyong makinig. Minsan pagising natin, yung ating katawan ay mahirap pumangon dahil sa ating kahinaan sa katawan, sa flesh, sa laman. Kaya sabi rito, keep thy foot when thou goest to the house of God. Panatilihin mong yung iyong paa ay papunta sa church. Every time na merong church. Sapagkat sumisimbolo yan ng pagpapahalaga sa Panginoon. Pangalawa, basahin natin ulit sa 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1.
Verse 18, sabi dito, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Yung pagpapahayag sa ibang tao ay kamangmangan ito. Ang tingin ng ibang tao, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, nakakatawa, corny, at hindi totoo. Ito ay kamangmangan sa tingin nila. Pero sa atin, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi ka manghihina kapag ikaw ay merong kapangyarihan ng Panginoon, sapagkat ikaw ay saved, ikaw ay naligtas. Sinave ka ng Panginoon. Yan sabi rito sa verse 27, "But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty." Pinili ng Diyos yung mga mahihina, mga walang kakayanan, para magamit niya sa gawain ng Panginoon. Minsan pinanghihina ka ng mundong ito para ikaw ay magamit sa Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na nasa ibaba ay iaangat ng Diyos. Sabi sa verse 29, "That no flesh should glory in His presence." Kaya, nung ikaw ay na-save, merong kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, nung ikaw ay na-save, merong presensya ng Diyos. Merong presence. May presensya ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, sa atin ay sa Panginoong Hesukristo ay meron tayong favor ng Panginoon. Verse 30, "But of Him are ye in Christ Jesus." Tayo ay nasa Panginoong Jesus. "Who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption." Ang binigay ng Panginoon ay katuwiran, karunungan, paglalayo sa masama, at pagtubos sa atin. And last, kaya ka naligtas dahil merong plano ang Diyos. Merong plano ang Diyos sa atin. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1, "And I, brethren, when I came to you, I came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God." Declaring unto you the testimony of God. Plano ang Diyos kung bakit ka naligtas. At nung ikaw ay naligtas ka dahil ikaw ay mag-mature sa Panginoon. Ikaw ay mag-grow. Ngayon, tanong, bakit kailangan nating mag-grow? Kung titignan natin, nung tayo ay na-save, hindi naman tayo perfect agad. Actually, tayo ay batang mananampalataya pa lamang nung tayo ay na-save. Ibig sabihin, kailangan mag-grow. Merong growth. Ano ibig sabihin ng growth? Ikaw ay lumalago sa pananampalataya. May natututunan. At yung natututunan, ina-apply mo sa buhay mo. Yun yung mahalaga. Natututo ka. Okay? Kung yung dati ay mali ang iyong pananaw, babaguhin mo yung pananaw ng Panginoon.
Kung yung dati ay yung pananaw na mali ang nasa iyo, babaguhin mo ng pananaw ng Diyos. Kaya meron kang church. Kaya sabi doon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1, pag pumunta ka sa church, you are ready to hear. Handa kang makinig. Kahit masakit ito para sa iyo. Ikaw ang magbebenepisyo ng salita, ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan natin mag-grow. May plano ang Diyos sa iyo. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Sabi niya, ako ang nagtanim, sabi ni Pablo. Si Apollo ang nagtubig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Ang Panginoon ang nagpapalago sa iyo. Yung kanyang salita ay nasa iyo, kaya lumalago. Parang isang halaman. Hinalintulad sa isang halaman na kapag yan ay hindi nadidiligan, hindi yan lalaki. Pero once na yung halaman ay laging nadidiligan, lalaki yan. Over time, tuloy-tuloy ang paglago ng isang halaman. Ganon din sa isang mananampalataya. Para siya ay lumago ng maayos, kailangan lagi siyang nakikinig ng salita ng Diyos. Lagi siyang nagdi-devotion. Lagi siyang nagpipray, lumalapit sa Panginoon. Kasi lahat ng ating pinagpagalan sa gawain ng Diyos, kapag tayo ay huminto, pag huminto tayo sa paglilingkod, lahat ng iyong pinagpagalan ay mawawala. Dahil pag ikaw ay bumalik, babalik ka sa simula. Kaya mga kapatid, mahalaga na tayo ay magtapat sa Panginoon. Amen? At yan ang pinakamahalaga sa lahat. Alright, tayo manalangin sa ating pagtatapos. And we'll take our offerings. Panginoon Diyos, salamat sa iyong biyaya. Kayo pong siyang mapuri sa araw na ito. Kumilos ka sa inyong mga anak at sila ay pagpalain. Kami ay lumalapit sa iyo ng kahabagan at kayo pong bigay ng pagpapala sa bawat isa at sa lahat ng magbibigay kayo ang mag-bless. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alright. God bless you as you give and see you next week. Bye-bye.